Eto na, mga kaibigan, naglalabasan na po ang negatibo pa rin na reaksyon ng ating mga kababayan tungkol dito sa plano ng Senado na sa July 30 na lang magsasagawa ng trial sa impeachment ni Sara Duterte. Okay? So, nagugulat po ang marami dahil sayang daw po itong 3 taon. Napakatagal ng 3 taon, 3 buwan. Yung 3 buwan, ibig sabihin 90 days, walang gagawin ng Senado. Ngayong March, April, May, in June. March, April, in May. Yung July, yung June ay opening lang. At ang formal na pagsisimula ay sa July 30. So, ibig sabihin, 19 Congress na talaga. Maging si dating commissioner ng COMELEC at constitutionalist, isa po ito sa gumawa, kasama ito sa gumawa, kung tawagin, ng ating 1987 Constitution, si Attorney George Sarmento. At sabi niya masyadong matagal, masyadong sayang ang oras nga, at higit sa lahat parang bakit ganitong katagal gagawin ng Senado? Parang hindi daw anya katanggap-tanggap, hindi ka panipaniwalang sa next Congress talakayan ito. Sa hindi naman anya gaano malinaw kung ano ang ibig sabihin at bakit nila ginagawa ito. Narito po ang paliwanag ni Attorney George Sarmento, isa sa mga CONCON, Constitutional Commission, or siya po ang isa sa mga gumawa nga ng ating saligang batas 1987. Pakinggan po ninyo. People, because that is still July, the start of the impeachment trial. June 2, there are processes to be observed already. To me, medyo matagal po ang proseso po, ang pag-umpisa ng ating impeachment trial. Again, I invoke the constitutional provision and the Constitution, yung forthwith proceed. Now, there are 2 interpretations before sa forthwith proceed. It could mean immediately, right away, promptly, walang alangan, walang patumpik-tumpik, as I have mentioned before. And the other view is reasonable. There should be a reasonable time to start the proceedings under forthwith proceed. But to me, whether forthwith proceed immediately or forthwith proceed reasonable delay, July is too long. Napakahaba po. We have March, April, and May, 3 big months to complete this impeachment proceeding. So para sa akin po, may kunting akong reservation because of the command of our Constitution. Right or wrong, the Constitution has to be followed, approved by the sovereign people, na dapat sundin po. Ibig sabihin, it should not be June or July 30 for the start of the impeachment proceedings. So ayan, malinaw po yung sinasabi ni Attorney George Sarmento, former commissioner ng COMELEC. Okay? Alam nyo, isa gumawa ng ating saligang batas. So alam na alam niya ano yung bawat provision ng ating Constitution. At malinaw nga doon na dapat ay kaagad at walang delay na gagawin ng Senado kapag natanggap ang article of impeachment. Alam nyo, nagiging masyadong controversial po itong issue ito dahil talagang ang Senado po ay ayaw gumalaw. At ayaw magtrabaho ngayon. Yun ang malinaw dito eh. Pasintabi na sa mga senador, lalo na sa Senate President. Ako ang alam po namin sa media, yung ibang senador willing naman na humarap na sa trial o mag-trial na. Pero yung Senate President po talaga ang humaharang. Ayaw niyang magtrabaho ngayong nakareses sila. Just imagine, katulad na sinabi ko doon sa nakaraang video, June 2 sila magre-resume. Tapos bibigyan ng 10 days yung magkabilang panig, prosecutor, defense counsel, at iba pa para magbigyan ng komento. At panunumpain yung mga senador na graduating na. Matatapos na hanggang June 30. Tapos manunumpa ng June 2. Pag hindi sila nanalo nung nakaraang itong eleksyon ng Mayo, hindi na sila kasama sa impeachment trial o bilang senador judge sa 20 Congress. Nakita nyo? Di ba nakakalito? 2 set na mga mga senador ang pwedeng maging senador judge. Kasi nga alanganin. So sa kabila po ng marami ng, sabihin natin, batikos na pagdududa na sa galaw ng Senate President Escudero,
Hindi ho siya natitinag. Wala talaga siyang pakialam. Ang kanyang paniniwala, huwag nyo kaming pilitin, huwag nyo kaming madaliin. Samantalang senador, hindi naman po prosecutor lang, hindi lang po yung mga gumawa ng ating saligang batas ang gustong makapanood at makita ang trial. Hindi naman sila nagmamadali. Ang gusto lang nila ngayon na makita kasi sayang ang panahon. Taong bayan yan. Mamamayang Pilipino sa Luzon, Visayas, Mindanao. Bakit Senador Escudero? Kung hawak mo ang majority ng mga senador, iharap mo sa publiko sa isang press conference at nang matanong sila kung ano ang kailang posisyon. Bakit ikaw lang ang nakapront? Bakit ganun? Yung ibang senador, iba naman ang sinasabi. So talagang hindi ko na alam kung paano pa ipapaliwanag bakit nangyayari ito. Pero ito na nga po, ang desisyon ng Senado sa ayaw at sa gusto natin sa June 2 na magsisimula ang proseso ng mga dokumento. At ang aktual na trial ay July 30. Wow! 2 buwan din ang paghahanda niya. Mula June, kasi June 2, di ba? Magsisimula. Tapos, June 30, tapos na po ang term ng mga senador na hindi mananalo sa eleksyon. Hindi nanalo. Tapos, yung buong July, hindi naman sila pwedeng gumalaw. Kasi ang simula ng 20 Congress ay sa last Monday ng July, uunahin pa dyan, siyempre, yung State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Tapos, yung June 30, yun lang po ang pagsisimula pa ng trial. So, July, August, September, hanggang October yan. Ganun katagal. Kung 2 o 3 buwan. Ang isa pa kong makikita kong problema rito, alam naman natin, pagkatapos po ng State of the Nation Address ng Pangulo, maraming proposed bill na kakailanganin dyan. Paano kalang batas na dapat unahin ng Kongreso at Senado? Di ba? So, maiipit yung proposed bill na yan pag nagkaroon ng trial. Di ba? Kasi unahin yung trial ng Senado at saka yung prosecutor ng Kongreso. Pangalawa, after ng State of the Nation Address, isusumiti ang proposed budget, taon-taon yan ginagawa, ng Malacanang for next year, budget 2026. Kung may trial, paano ba tatrabaho ng Senado at Kongreso yung budget? Napakadami po na trabaho after ng SONA ng Pangulo. Samantala ngayon, nakareses nga sila, kung magre-resume sila, wala akong istorbo. Walang ibang trabaho. Hindi pwede silang magtalakay ng proposed bill o kung ano man. Nakapokus lang sila sa trial. Sa loob ng 3 months, makatatapos yan. Pagdating po ng July, August, September, nako, napakadami hong trabaho ng Senado at Kongreso. Baka makaligtaan. Hindi nila kayang pagsabay-sabay niyang trabaho yan. Budget hearing, proposed bill, trial, baka sasabihin nila, dahan-dahan lang kayo, ang dami namin trabaho. Yan na naman samantalang ngayong nakareses, na wala silang ibang gagawin, ayaw kumilos ng Senado. Iba ang tigas, walang kapuso-puso itong ating Senate President. Kahit na yung mga constitutionalist gumawa ng saligang batas, nadidismaya na at ang mamamayang Pilipino. Pero dead ma lang kay Senador Escudero. Please like, share ng video ito.